So welcome sa aking YouTube channel. Ako nga pala si Kel Martin. Isa akong artist na nandito ngayon sa South Korea bilang isang OFW. At gusto ko lang din share yung artwork na ginawa ko recently. Itong artwork na to, inspired nung minsan kami pumunta ng Meriang or hometown mismo ng Sadyangnim namin. Mga around 7 AM yata yan. Mula sa Shinpyong hanggang sa Meriang, inabot ng 1 oras yung biyahe. Taon-taon pumupunta kami doon para mag-alba or sideline. Yun na din yung chance namin na madagdagan yung allowance namin monthly. Pero kadalasan tuwing summer lang yung nagaganap. At bago kami magsimula, dumadaan muna kami ng convenience store para bumili ng makakain. Dahil pagdating namin doon, wala nang malapit na tindahan. At saka tuloy-tuloy na rin yung trabaho namin. Anyways, kasama ko rin pala yung mga katrabaho ko sa company namin. Sila din yung kasama ko rito na mag-sideline. So basically, ganyan ang gagawin namin. Magtatabas kami ng damo gamit yung grass cutter. Ang pagkakaalala ko, nasa 3 hectares yata yung buong lupay ng amo namin na may tanim na mga cam o persimmon. Naalala ko pa nung unang beses ko makapunta dito sa pagbubuhat ng grass cutter. Sobrang hirap na hirap ako hanggang kinabukasan. Naramdaman ko pa yung sakit sa balikat ko. Kasi medyo mabigat siya, tsaka hindi talaga ako komportableng gamitin. Diyan ko lang naman din kasi nasubukan mag-grass cutter dahil nung nasa Pilipinas pa ako, never ko naman din naranasan talaga magtabas ng damo. So dito pala, may kanya-kanyang area kami kung saan kami gusto namin magsimula magtrabaho. Pero minsan din may pagkakataon na sama-sama na kami or yung magkakalapit na. Noong mga unang beses kong makapunta rito, medyo nangangapa ako sa korte ng lupa. Minsan kasi may mga batong matitigas na kapag tinamaan ng grass cutter, pumipitik siya sa binte o sa mukha. Pero mabuti kahit papaano, meron kami mga safety gear, nakabota kami, tsaka may mga knee pads. Pero kapag inabutan ka naman talaga ng malas, yung talagang may bato na tumama sa alulod ng binti mo, dun mo marirealize na bakit pa kasi ako sumasama dito. Parang di ko naman kailangan ng allowance. Yun. May mga ganong thoughts ako minsan. Pero syempre, pag humilom naman na yung sakit, back to work lang ulit. Mag-aapat na taon na ako dito sa South Korea at mag-aapat na taon na rin ako rito na nagpapabalik-balik sa farm ng boss namin. Kaya kabisado na namin kung saan yung area namin at yung lupa na tatrabahuin. Kaya madalas mga 1 or 2 oras pa lamang yung lumipas. Malaki na kagad yung area na natrabaho na kagad namin. At ang nakakatuwa dito, pag kasama namin yung pinakaamo namin, hinahayaan niya lang kami kung saan kami maglalakad or kung saan kami magtatrabaho or kung gusto namin huminto para magpahinga. Walang sita-sita, walang problema sa kanya kung gusto namin kumain. Kasi alam naman niya na nakikita niya kagad kung yung output namin, kung mabilis ba o mabagal kami. May pagkakataon din na sobrang bilis namin magtrabaho. Yung tipong pag ganadong-ganado kami. Yun, pag mga ganun, mga after lunch lang, tapos na yung trabaho namin. Tapos lilipat na kami agad ng ibang area. Ang laking advantage din talaga pag may sarili kang lupa eh. Pwede mo na rin doon na lang din ilibing yung mga mahal mo sa buhay or kahit ako mismo. Kaso unfortunately wala akong sariling lupa na ganito kalaki. Anyways, nagpe-prepare na nga pala kami niyan para mag-lunch. Siyempre yung paborito namin kainin pag pumupunta kami rito. Libre na yung lunch namin, pati merienda, hapunan. At ang madalas nga namin kinakain dito, samgyupsal. Di ko din alam kung bakit.
Ay hindi, siguro minsan veggie cook pop. Yun, parang nilagang baboy lang yun sa atin. Yun yung talagang salitan na pinapakain sa amin. Pero di naman kami nagre-reklamo, syempre, libre yun, di ba? At bukod sa libreng pagkain at kikitain namin, isa sa mga nagugustuhan ko, kaya ako din sumasama para mag-sideline, is yung magaan ng pakiramdam pag nandito kami. Alam mo yun, sobrang payapa, sobrang peaceful lang, sobrang tahimik. Hindi kagaya pag nasa trabaho kami, sobrang ingay. Ito sobrang kabaliktaran, kaya napakagaan talaga sa pakiramdam. So, tapos na nga pala yung oras ng trabaho niya. Natatapos din naman namin yung mismong farm ng amo namin. Kaya kailangan na namin bumalik nung city kung saan kami nakatira. Unfortunately, hindi kami ihatid ng amo namin. Kaya sasakay talaga kami ng tren. Siguro aabutin ng mga 1 oras at kalahati ito. So, Sabado kami pumunta doon para mag-sideline. And kinabukasan nga, naisip ko na gusto kong gumawa ng artwork na related sa pinuntahan namin. Kaso yung napili kong subject, hindi yung farm, or hindi yung nature, or hindi kalikasan. Pero mas pinili ko yung guest house ng bahay ng amo namin. Meron silang main house kung saan kami kumakain, pero meron din silang guest house kung saan naman kami nag-i-stay kapag kinakailangan namin na 2 araw kami doon. May ganun pagkakataon na 2 araw kami nagtatrabaho. Yun, paldo talaga. Pero anyways, ang plano ko talaga dapat na ito, idodrawing ko yung bahay ng amo namin na actual or nandun mismo sana ako. Kaso, every time na pumupunta naman kami doon para magtrabaho, ang usualing nangyayari, hindi ko talaga kaya mag-drawing. Madalas kasi sobrang nakakapagod na lang din, tsaka mas masarap na lang din magpahinga. Kung idodrawing ko naman din, syempre baka mas pangit yung kalabasan. Alam mo yun, syempre kailangan din ng katawan ko ng pahinga muna tsaka yung mood ko rin. Mas gusto ko na relax lang talaga ako. Kaya kinabukasan ko na lang sinimulan yung drawing na to. At bukod doon, honestly, bihira talaga ako mag-urban sketching or yung mga something na bahay, building, yun yung gawin kong subject. Pero kung gawin ko man siya, ito na siguro yung isa sa mga pinaka-paborito kong subject or artwork na nagawa. As of now, syempre, mali natin. Anyways, itong bahay na to at itong painting na to, at tuwing nandito din ako, dito ako nakakaramdam ng, alam mo yun, kapayapaan. I mean, literally na sobrang peace lang. Medyo cringy, pero promise, totoo lang. Na sobrang pag nandito sobrang payapa lang. Basta parang total opposite kasi nung naandun kami sa company namin . Doon kasi maingay yung makina. Dito wala kang makina na maririnig. More on mga ibon, tsaka yung mga kaluskus ng mga puno, pag mahangin. Yun, tsaka legit talaga, sobrang tahimik lang. Bukod doon, napakaganda rin ng view. Kaya isa yun sa mga hindi ko makakalimutan sa painting na to. At speaking of painting, syempre hindi pa natatapos tong vlog at naisip ko na isama ko na rin dito dahil gumawa pa ako ng panibagong painting which is portrait ng 2 kong katrabaho kasi birthday nila, kaya gumawa ko ng maliit ng pangregalo. Cute na pangregalo lang. Gumamit nga pala ako ng charcoal powder para naman i-trace ko na lang or bakating ko na lang. Di na ako nag-freehand drawing kasi gusto ko medyo accurate yung kalalabasan. At para sa painting nga na to, syempre meron ako mga golden products na binili ko dito sa sa art store dito sa South Korea. Meron akong video about dito sa art store na pinuntahan ko dito sa South Korea. Kaya kung meron akong time at kung interesado ko rin, pwede mo na rin panoorin. Anyways, ang inuna ko nga palang i-painting ay yung lagi kong kasama. Siguro mga 4 years na rin kami nito magkasama. Nauna lang siya sa akin ng 3 buwan dito sa South Korea. Pangalan niya, Romy. He's a good guy, taga Isabela. Last year din, niregaluhan ko din siya ng drawing naman. Pero ginamit ko doon alcohol markers. Pero this time, acrylic na.
At pangalawa kong pinainting si Jeremy. Ito yung pinakabago at pinakabata sa company namin. Siguro nasa 8 or 9 months pa lang to as of recording. At 24 anyos, ay hindi, 25 na pala siya kasi nga birthday niya. 25 years old na siya na taga Mindoro. Ito sobrang bait naman to, sobrang tahimik. Yung tipong ako na yung nagiging mukhang masamang tao kasi lagi ko siyang binubuli. Pero yung pambubuli ko naman sa kanya bilang parang kuya niya lang ako. Yan, so anyways, ito rin minsan yung mga dahilan kung bakit ako hindi nakakapag-upload. Siyempre bukod sa pagod sa trabaho, minsan may sideline pa. At minsan may mga handaan or ganap. Pero hindi ko naman pinagsisiyan. Siyempre, naging masaya rin naman ako sa mga araw na yon. Pero malaga, makakapag-upload na ulit ako ng panibagong artwork. At yun, here's the result!